lalo po yung mga kabataan kasi malaking part ng ating lesson. Topic for this morning ay patungkol sa mga kabataan. Honor your mother, your father, and your mother, for this is right. This is the will of the Lord for each one of us, that we may live long in the land that the Lord is giving you. Okay. Huh? Kung makakapunta po kayo dito para po hindi na mangangawit tumingin, isang tinginan na lang po. Yan, salamat po. Question, meron po ba ditong putok sa buho? Meron po bang nadampot dito sa tain ng kalabaw? Meron po ba? Putok sa buho, ibig po sabihin ng buho, ito po yung kawayan. Putok po sa buho, pumutok po yung buho at doon po kayo nakita. Natagpuan lang po kayo doon. Sino po ba nagtanong? Kabataan po ba yung nagtanong? Ayon. Kala ko kasi kapag matanda nagtanong mga kabataan ang tawag doon buho. Ang buho ay yung mga kawayan. Pag pumutok yon, parang si maganda at si malakas. So doon kayo natagpuan. Kaya sinabing pumutok lang yung buho, tas doon na kayo nakita. Okay? So ito ay mga old jokes na, naku, nakita ka lang sa tain ng kalabaw di ba? Putok ka lang sa buho. Ibig sabihin ay hindi ka naman totoong anak, no? And sad stories, kung maririnig nyo po ngayon, marami pong mga bata ang iniiwan na lang po sa basurahan, isinasabit sa puno. Kung meron po kayong ito yung latest na nabalitaan ko, sinabit sa puno, ganda-ganda ng bata, parang Japanese pa yata siya. No, buti na lang, maisip naman yung nagsabit kasi para hindi makain ng aso o ng pusa, kung ano man. But still, you would see, marami po mga tao ngayon, iniiwan na lang po yung mga bata. No, magkakadugtong po yung ating mga pag-aaralan. Now, I want you to realize, what's number 10? 10. Do not covet. 9. Do not bear false witness. Medyo malakas po, nag-feedback. Okay. 8. Puputol ang daliri. Do not steal. Okay. And 7. Do not commit adultery. Marriage is 2, not 5. 6. Do not kill. Mapapansin nyo po, lahat po sila puro pa-stop. Do not, do not, do not, do not. Not until that the fifth one came in, that it's positive. No? Hindi pa stop. Pero ang sinasabi, gawin nyo. Get po natin iyon? Yung pong 10 down to the 6, ang sabi, huwag nyong gawin. Tumungtong na po yung ikalima, doon sinabi, gawin ninyo. Okay? Gawin ninyo. Because the 10 to the 6 is a sin. Lahat po yun sin. Kaya nga, stop doing that. Pero this time, it's not a sin. It's a blessing. Okay? It's a blessing. Kaya ang sabi, gawin ninyo. Get po natin iyon? So, it would be needing a lot of obedience in this topic, in this verse. Honor your father and your mother so that you will have long life in the place where the Lord is leading you. Balikan po natin pundasyon. Remember, sila po ay dinala mula sa slavery, dadalhin sa panibagong lupang pangako. Kaya sabi, pag dumating na kayo doon, make sure that you will honor your father and your mother so that you will live long. No? Hindi ko na po bibigay yung ibang, hindi ko na babasahin kasi almost magkakamukha po sila. Pero, take note nyo na lang po. Or maybe I'll send sa ating mga GC. In Leviticus 19:3, every one of you shall revere his mother and his father and keep my Sabbaths. I am the Lord your
your God. Deuteronomy 27:16, cursed is the one who treats his father and his mother with contempt, and all the people shall say amen. Matthew, no, not that one. So even in Mark, in Leviticus, in Ephesians, later isa-isa natin, isa lang po ang sinasabi that we honor our father and our mother, no? Pero balikan po natin yung pinaka-verse natin in Exodus 20:12. Exodus 20:12, it says, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Let's pray. Father, we thank you and we commit this moment to you. And Lord, as we commit, will you please bless us? Will you please speak to us? Will you please talk to each one of us? Mangusap kang may kapangyarihan sa bawat isa sa amin. And we invite once more your ministry of teaching. Continue to open hearts, continue to open minds, that we will excel in living a life according to your will and according to your ways, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Let me read in Mark 7:10. For Moses said, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. Kaya po, lagyan ko lang ng konteksto bago tayo pumunta dun sa mga ilang point natin. Kaya po sabi dun sa pinaka-verse in Exodus, that you may live long days or many days in the land that the Lord your God is giving you. Bakit? Kasi po, if we will not honor our father and mother in their days, sabi po dun sa binasa natin in Mark 7:10, or nakabaligtad ko, 10 or 7. Basta in Mark, yung kaninang binasa natin, those who curse their father and their mother shall be, ano po sabi? Shall be put to death. Ibig pong sabihin, ganun po mangyayari sa kanila. Kaya po ang inutos sa kanila, honor your father and your mother. Or else, pag hindi ka naging ka-honor or hindi ka honorable, you will die. Hindi talaga hahaba ang buhay mo. Okay? Now, I want to go ahead of the topic para lang maikamada nyo na rin po sa isip ninyo. The prodigal son. Honoring parents. Honoring father and mother. The youngest son is the deed or the actions of the youngest son is not honorable. Okay po? Hindi honorable yan. Mamaya pupuntahan natin. And even the eldest son, hindi honorable yung ginawa niya. Pag-aaralin po natin. So at least that is the foundation ng ating pong pag-aaral this morning. But I want to divide the topic into two. In the context itself, the verse is talking to the anak. Okay? The context itself. It is talking to the son, to the daughter, okay, to the children. Okay? But, again, that's the context. But I would like to divide it into another part. Kausapin ko muna yung mga magulang. Okay? Sometimes kasi, nahuhugot lang yung context. Again, that's the context. Hindi po ako lalayo doon. Pero gusto ko lang punahin natin yung other side nung pong verse. No? Kasi in Ephesians 6, verse 1, it says that, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So iba yun, your parents in the Lord. Verse 2, honor your father and your mother, honor your father and your mother, so that you may have long life. Yun po yung verse 2. Pero hindi putol doon. Ituloy nyo po yung Ephesians 6 to the next verse. Father, do not exasperate your children, that they may dishonor you. Putol po kasi minsan yung
pag-deliver nung context. So, gusto ko po i-divide ngayong umaga yung pagkausap sa audience. Mamaya na natin papaluin yung mga bata. Uuna muna natin paluin yung mga magulang tayo. Okay? Pero lilinawin natin mamaya na it doesn't mean that your parents seem like to be not that honorable, hindi mo sila i-honor. Walang sinabing ganun yung verse. Mamaya lilinawin natin sa mga bata. Yun. Pero tayo po muna mag-usap na mga magulang. Okay? Unang tanong, ako ba ay ka-honor? Hindi nyo po kailangan sagutin. Tayo muna magsaliksik ng mga nanay at tatay. Okay? The father and the mother. Am I making it easy for my children to obey the verse? Ginagawa ko bang mas madali para sa anak ko yung sumunod sa verse na honor your father and your mother? So that's a question for us na mga magulang. Let that sink for a moment. No? Kanina sabi sa preaching, tama ba? Tama ako ng dinig na ito bang anak ko na to ay baka kailangan ko ng paghandaan ng ipangpapiyansa. Tama. Nakikinig naman pala ako. Okay. No? So, the verse is telling and speaking to the kids, to the children. But it is also in another side of the verse talking to us na mga nanay at tatay. Okay? Malaki po ang responsibilidad nating mga magulang para po makasunod yung mga anak natin doon sa verse. Okay? Ano po yung responsibilidad natin? In one teaching that I've heard, which I think totoo naman, ang una pong representasyon ng Diyos sa mga bata ay magulang. Ang unang makikitang representasyon, imahe ng mga bata, kung sino ba ang Diyos, ay magulang. Kaya inassign po tayo sa mga anak natin na yan. Kaya po, tingnan ninyo, pag daw minsan, malaki na, pag ang tatay, especially po tatay, no? Pag ang tatay ay disciplinarian, na mamalo o kung nambubugbog or abusive, magkakaiba pa po kasi siya authoritarian, abusive, magkakaiba pa po yun. Pag yung bata na yun, yun yung kinalakyan niya o kinamulatan niya, habang lumalaki siya, ang tingin niya ngayon sa Diyos, naku, disiplinarya ng Diyos eh. Pag ginawa ko to, papaluin ako, paparusahan ako. Kaya tuloy, pag malaki na, ang tingin sa Diyos, mapagparusang Diyos. Okay? Pag ang magulang daw, bakit? Ano ba to? Line of 8. Lahat line of 9. Tapos isa lang yung line of 8, 89 pa, isang puntos na lang. Ang nakita pa yung 89. No? Yun daw pong lumaki sa ganon, pag ang tingin sa Diyos, kailangan ma-please ko ang Diyos. Kailangan mag-strive ako. Kailangan mag-perform ako. Kasi hindi mapi-please ang tatay ko, hindi mapi-please ang nanay ko kasi ang makikita niya, yung kakapusan ko. Bakit 89 lang? So, marami din mga Kristiyano o anak ng Diyos, minsan ang tingin sa Diyos, kailangan ko mag-perform. Kailangan ko siya ma-please kasi itong nakaka-please sa Lord. Ganun po ka-importante ang role nating mga magulang. If we will misrepresent God, ang hirap, no? Ang hirap po maging magulang. Kasi nga po, wala nga daw pong school for parents. Kung gusto mo magluto, madali, mag-YouTube ka. Minsan may culinary school. Kung gusto mo tumugtog, may conservatory school. Kung gusto mong matuto ng iba pang bagay, may school para sa lahat ng yon. Pero wala pong school para sa pagmamagulang. Kasi kung meron po, mag-enroll ako. Saan po ba meron? No? Wala. Minsan, kung ano yung
Kaya po, ulitin ko, sobrang importante ng pagmamagulang. Kung paano tayo nagmamagulang ngayon, kung paano po, the way I parent my children, most likely ay yung na-receive ko lang sa nanay at sa tatay ko. Na hindi perfect, na hindi rin tama. Kasi sa amin, walang ano ang palo. Wala yan sa amin, ano lang yan. Kung anong ihampas sa'yo, tambo, walis, belt, kahoy, no? Kaya ngayon iniingatan pero hindi ko, kanina lang hindi ko alam kung napansin ako ni Atiste. Biglang tumahimik yung dalawa kasi nasimplihan ko na ng kurot sa likod. Natahimik bigla. Ang hirap, no? Ang hirap magulang. Pero, again, ang audience ko muna ngayon, parents. No? Pero mga kapatid, mahal kong mga kapwa magulang, tayo po kasi yung hahanapan ng, paano ko masusunod tong verse na to? Yung nanay ko, yung tatay ko, no? Ine-exasperate ako. Pinoprovoke ako. Yun po yung verse na kasunod no? So mga kapatid, dear parents, may part po tayo para po makasingil. Sabi doon, bago natin sabihin sa anak natin, "Hoy, honor your father and your mother." Bago tayo makasingil, let's make sure that we are also doing our part. Okay? Hindi natin pwedeng ipagdikdikan sa kanila basta-basta na honor your father, honor your mother. Pero yung kilos natin is not that honorable. Not that good to give due honor. Okay? Now, so I think okay na munang paalala yon sa ating mga magulang. No? Lalo sa amin na nagsisimula pa lang magulang. No? Pero dun sa mga nakapagmagulang na ng matagal-tagal, I hope may ROI na po kayo. No? Kasi po yung pagmamagulang, yan po ay pag-i-invest, pagtatanim, to the point na pag tayo ay matanda na, they will honor us. No? Later, isa-isa natin, paano ba tayo ino-honor ng ating mga anak. No? Now, let's differentiate honor between respect. Ano po pinagkaiba niya? Sige nga, may I know? Pahingi pong isang mic. Ito pala. Kasi, ang sabi dun sa verse, honor. Ano pinagkaiba ni honor sa respect? Kung may ayan. Yung respect, obligado ka. Yung honor, gusto mong ibigay. Okay. Obligado yung respect. Tapos, gusto mo ibigay yung... Ano pinagkaiba niya? Meron po bang gustong... Sige po, walang maling sagot. Nag-uusap lang po tayo. Sige po. Okay lang po. Honor, ibig sabihin kasi mahal mo, kaya ino-honor mo. Yung respeto naman, parang may takot ka, kaya kailangan rumespeto ka. Okay. Okay po. So out of fear and out of love relationship, tinuturo po kayo, sorry. Kailangan ko pong i-honor ang aking grandfather. Honor, nasabi na nila parang yung bigyan mo ng karangalan yung iyong mga magulang. Siyempre, kapag kapag nire-respeto natin sila, parang pinaparangalan na rin natin yung mga magulang natin. Diba? Kumbaga, for me, tama naman po yung sinabi niya. At connected din po sila sa isa't isa. Okay, connected. Tama naman po yun. Tanong, pwede ba akong mag-honor ng walang respect?
Ano ba yan? Huwag po kayo maglala. Next month, di na po ako yung magtuturo. Di na po mapipigay yung inyong isipan. I mean, Ate Malu, nakadalawang beses na po ang paalala. Kayo na po next. Manganganak na po kasi ang aking asawa. So, si Ate Malu na po ang susunod dun sa patungkol naman with the Lord. Yung Sabbath and then yung pong last 4. Ulitin ko po yung tanong ko. Pwede ka bang mag-honor without respect? Sasagot po. Sige po, okay lang kung anong... Ateste. Parang hindi. Parang hindi. Oo. Okay po. Kasi siyempre yung respect kasi, kumbaga parang kailangan paghirapan mo yun para irespeto ka, di ba? Okay po. Tapos yung parangal naman sa magulang, nangyayari lang yun dahil nakuhan mo yung respeto. Nakuha yung... Okay po. Yun. So, Kaya magkakonect ka lang. hindi pwede. Kaya Ateste, hindi pwede na masasabi mong ino-honor mo siya pero hindi ka nagre-respect. Okay? Kayo po. Mukhang malalim po ang inyong... Ganun din ako. Inseparable talaga. You cannot honor without respect and we cannot respect without honor. Okay po. Sige, thank you po. Kabataan, Christian, meron ka bang... Wala. Tumatalab na ang lomi. Inaantok na. Dito tayo sa likuran. Ito, mga nagsa-search. Yung mga According kay Copilot. Copilot. Yes, you can honor without respect, but it's complicated. Honor and respect often go hand in hand, but they're not the same thing. Here's how they differ. Yun nga. Andyan na, no? Talagang matalino talaga yung Copilot na yan. Copilot, Gemini, AI, kung ano-ano pa pong AI, no? Na inyo pong... Sige, mamaya, sasagot ako. Another question, meron po kayo? Ano po? It doesn't go together, as far as I'm concerned. You honor him because you don't respect him. Because of love, you do. Kunyari ako, my father is Hitler. Nobody likes him. But because he's my father, I honor him in spite of the disrespect of the world. Yun ang akin. Okay. So, balik na rin natin tanong. Pwede ka bang rumerespeto pero hindi mo ino-honor? Pwede. Yun ang pwede. Pero hindi ka pwedeng mag-honor ng walang respect. Ganun po ba yun? Okay. Okay. Yung kasing respeto, para sa'yo yun eh. Ganun ka. Respectful ka na tao. So, kahit anong klaseng tao yung magulang mo or anybody, kahit hindi pa sila ka-respeto, pero ikaw, very respectful ka, gagawin mo yun. Okay. Sige. Thank you po. Ayan na. Meron na. Thank you, Ate Malu. For me, pwede ka talagang rumespeto without honor talaga. Kasi, just like sa isang argument, di ba, pwede tayo makipag-argue with respect, pero hindi mo ino-honor yung bagay na ini-impose sa'yo ng tao. We can respect others' belief. For example, certain doctrine na meron kayo hindi mapagkasunduan. We should respect yung kung ano man yung bagay na yun, pero hindi mo dapat kumbaga parang hindi yung imposing na dapat makinig ka sa akin or makinig ako sa iyo. No. Pero nandun talaga dapat yung respect. 'Di ba? Ganun din sa isang pamilya, dapat nabubuhay yung respeto and talagang kailangan meron talagang honor. 'Di ba? Okay, sige. Sa'yo na yung mic diyan, no? Okay. So, sino ang mas mataas? Third question. Si honor or si respect? Na ano po? Lalaban po? Siyempre, kaya nga with honors. So, mas mataas talaga yun. Okay.
But reality, joking aside, the word honor is really putting in high regard and esteemed. Yun po ang ibig sabihin ng honor. Kaya po tama na mas mababa po ang respect. In short, tama po kayo, no? Na kapag pwede kang rumespeto, pero actually, hindi mo naman siya ino-honor. Ang ganda ng sample ni Christian. Nag-argument po tayo. I respect your belief, but this is my belief, but I will not honor it. Pag sinabi kong I will not honor it, hindi ko yan tatanggapin. Pero nire-respeto kita. So, simple. Di ba po? So, another thing, respect is just a start. And respect is just a manifestation. Okay? One of the manifestations. Respeto ka as a sign of honoring someone, an idea, or a thought. One of the signs, one of the manifestations. Okay po. Pero pwedeng kahit wala nung respect na yon, you can still honor. Kasi you can honor in other forms, in other ways. Okay? Kaya nga po, ito po, mga ilang kailangan nating banggain. Hindi ka nasabihan ng po at opo, ano po mararamdaman nyo? Will you feel respected or disrespected? Respected. Miss, because dapat nga i-respect ka kasi dahil sa edad mo na kailangan may respeto kang tatanggapin. Diba? Okay po. Okay. Now, ito po yung sinasabi ko naman na kailangan nating medyo banggain. Naiintindihan ko po ang tayo na mga matatanda. Kaya pakinggan nyo din mga kabataan, no? Mga kabataan muna kausapin ko. Mga kabataan, simple lang naman yung hinihingi sa atin, no? Po, opo, no? Pero, so yun yung mga kabataan. Kausap ko naman po yung mga matatanda ngayon para po medyo umangat po yung inyong, expand nyo po yung inyong, maturity. Yun ang gagamitin ko. Pasensya na, medyo offending, pero ganito po. Mas ano po gugustuhin nyo? Tinanong nyo ako kay Joseph, sumagot ako, opo! Po! Naget nyo po? The same thing with respect and honor. It doesn't mean na hindi po kayo pinupo, hindi po kayo inoopo, ay hindi po kayo nirerespeto at ginagalang. Pero mga kabataan, simple lang yung hinihiling. Kung kaya nyo namang gawin, no? Say it, po and opo, because that's our culture. Hindi naman kayo Koreano, hindi naman kayo Amerikano, hindi naman kayo ibang lahi, kayo ay Pinoy. No? Hindi nyo maitatanggi sa ilong nyo. O, hinawakan pa ilong. No? Hindi nyo maitatanggi na tayo ay mga Pinoy. The po and opo. Pero kausap ko din po yung mga matatanda. Wag po sana tayo na masasaktan agad. Ganito po kasi talaga. Ino-open ko lang po kayo sa mundo ng mga kabataan ngayon. They may not be saying the po and opo, but they are respecting you. Okay? They are respecting you. Kailangan lang po talagang medyo lawakan yung ating pag-unawa po sa kanila. Saka mararamdaman nyo naman po may opo nga, pero mapait sa puso. No? Mas gugustuhin ko pa, ako po personally, mas gugustuhin ko pang huwag ka nang mangupo sa akin at magpo. Pero alam ko susunod ka, alam kong re-respeto ka. Okay? So again, respect is just one of the manifestations. Another example. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Pag tumugtog po iyan, tatayo po tayo. No? Ilan lang pong technicality.
pagdating po dyan. Alam niyo po ba kung kailan dapat inilalagay ang inyo pong kanang kamay sa dibdib? Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pag-awit ng pambansang awit ng lupang hinirang. Tapos po, ano po gagawin nyo na? Lalagay na. Okay po, mali po yun. Ang totoo pong dapat paglalagay ng kamay sa dibdib ay yung sa unang nota. Bayang magiliw. Doon po, isasabay yung paglalagay po noon. No? So at least alam po natin yun. Hindi tinuturo madalas, pero yun po ang talagang dapat ginagawa. Another thing, ano po yan? Ang batas po yan. Ang haba ng batas when it comes to hierarchical flag. Alam niyo po ba na hindi naman yung song yung binibigyan ng respeto? Hindi. Yung flag, yung symbol. Yung watawat po ang dapat na binibigyan po ng po. Kaya nga po, pag po may ganong gathering, tinugtog po ang lupang hinirang, nakatingin po sa flag, opo, sa watawat. Now, if in case walang watawat, konting lecture lang para meron po tayong kaunting kaalaman sa mga simpleng bagay na patungkol sa Pilipinas. No? Another, pag po walang flag, saan po kayo haharap? Sa araw po? Hindi po. Pag po, sa batas, pag po walang flag, ang harapin nyo po yung source nung music. Doon po kayo haharap. Okay po. Next na tanong. Last na to, tapos babalik tayo sa topic. Dapat po bang laging kinukumpasan ang pagkanta ng lupang hinirang? Huwag pong bayang magiliw, Hindi po bayang magiliw ang title nun. Lupang hinirang, no? The chosen land. Dapat po bang kinukumpasan, kinokonduct ang lupang hinirang? Para magkasabay. Kaya po kumukumpas. Okay po. In reality, yun po ay ginagawa lang in specific activity, no? Kasi halimbawa po may boxing, wala po kayong makitang kumukumpas. Okay po. Kaya po tama po yun. Madalas lalo in public kinukumpasan kasi marami po sila. But in actuality, hindi po dapat siya kinukumpasan madalas. Okay po kasi madalas nagkakamali po ng beat. Dati, hindi ko alam kung anong beat kasi kami, ang inabutan naming beat, 4/4. Ganyan pa. Oo. Hindi na po yun ang beat noon. No? Tulang po siya. Bagsak. Bayang magiliw. Perlas ng sea. Ganun lang po siya. Dati may ganun pa. No? Tapos magre-ribbon pa. Sa dulo. Magre-ribbon pa. No? Now, that's just part na sana po matutunan natin. Going back, no, to respect and honor. When we honor, again, we are putting in the highest, no, in the highest regard. No. Ba't ganon? Di ba dapat we honor only God? Kaso utos. No. Honor your father and your mother. No. Is it the same honor that I give God and the same honor that I give my father and my mother? Sige po. Why will he make it a law? God or the everlasting Father is the greatest Father. Siya talaga. Pero when he tells you to honor your parents, he means it. Same honor. If you don't honor your parents, you don't go to heaven. Ganun lang yun . Siguro ang difference nung honoring God and honoring yung parents natin, sinasamba kasi natin ang Diyos. Hindi naman natin gagawin yun sa mga magulang natin. Okay po. So, pag-combining ko lang po, yung honor your father and your mother, which honor the God, the same siya, ang mag-iiba sa kanila yung worship.
hindi yan pwedeng ibigay sa tao. Hindi yan pwedeng ibigay sa kahit tatay mo pa yan, kahit nanay mo pa yan. No? And that's the same thing when you honor your parents, you do it in honoring the Lord. Kaya nga po, babalik ako sa kanina kong point. Ganon po kaimportante yung role nating mga magulang. Dahil maraming nagdi-dishonor or hindi ino-honor ang Diyos sa buhay nila ng mga kabataan kasi hindi nga nakita sa mga magulang. Clear po tayo doon? Now let's go deeper. Doon po sa honoring your parents and your father and your mother. Hindi ko na kailangan pagtaasin ng kamay, pero is there a time sa buhay mo that you dishonored your parents? Hindi ko na kailangan pataasin, but I think, yes, ang sagot ng karamihan sa atin. Sa nagsagot na hindi, very good. Ang bait mo, no? Sana all, no? No. Bago natin puntahan yung honor, puntahan muna natin yung dishonor. Ano ba yung nakaka-dishonor madalas sa mga magulang? I want to hear, bago ko ibigay yung sa akin. Kailan nyo po nararamdaman that you are dishonored? Sige, be honest. Sabi ka ng totoo. Time nyo na po ngayon. Kanina kasi kayo yung pinagalitan ko. Ito na po yung time ng mga magulang. Yes. Ano? Bakit hindi ka Kailan ginalang? nyo po nararamdaman, kailan nyo po na-feel that you were dishonored, dishonor ka, and not using disrespect ka, Dishonored. Na-dishonored ako? Dishonor ka. Sinaktan ka sa puso mo. Sumuway nga. Sa anak o sa... Sa anak ka, kung saan ka nagtampo. Sa akin, kasi wala namang ano. Sa akin basta katulad nung pagka may sinabi ako, pero sa anak ko wala naman eh. Wala? Wala. baka mag-away pa po kayo. Wala po akong time na Pag sinuway ka, dishonor ka. Ang mga bata, hindi ko sila kilalahan. I tell my granddaughter or my daughter not to go out without telling us kung saan pupunta, opo, pero here na me, where na you? Yung ganon, yung biglang nakita sa poste ng lalaki, ay papaluin ko siya. And I'll be dishonored by that. Kailangan magsabi ka ng totoo because you might be raped, you might be killed, you might be hurt. Pero linawin ko lang po, sino po yun, daughter nyo? Daughter? Matino sila actually. Kaya wala akong away dito. Mabait sila actually. You know why? Inumpisahan ko sila ng palong masidhi. No, I don't know if that was good. But hindi naman cruelty. Cruel. Kasi bata pa sila, inaano ko na ng prayer sila eh. Minsan nagpa-popcorn prayer kami. Ayun, ang alam ko, ayan ang inaano ko sa mga anak ko mula pa nung baby pa si Steph. Anak kong si Steph Bunso, nanay ni Harmony. Ayun, wala naman akong praise God kasi pagka umiiyak ako sa Lord talaga ako humihingi. Parang ginawa ko kasi wala na rin akong magulang. Ang ginagawa ko, nagsusumbong ako kay Lord. Kaya, ito, ang dahilan kung bakit nagpe-pray sila, popcorn, wala silang magulang, wala yung ama. They were praying for me through the years. Silang apat. Linawin ko lang po, kanina nabanggit nyo po kasi granddaughter. Yung pong kanina. Okay po. Yun, nagpaparinig. No? Narinig naman. No? Pero, lagyan po natin ng demarcation line. No? Kaya po nagkakaroon ng problema. No? Tay Joseph, with all love, siya po ay apo ninyo, hindi nyo po anak. So, apo. Anak ko, buting narinig ko yan. Mark and Jana and Stephanie say, anak ko na yan. Hey,
the wisdom of the old man is not because of me. It's because of God. If you don't honor the oldies, you don't go anywhere. Ang point ko lang po, honoring you. Ang gusto ko pong sabihin, sino po dapat yung kausap? Si Kuya Mark, si Ate Steph. Hindi po, tama po. May boses pa rin po kayo. Yes, may boses po talaga kayo. Yes. Pero kanino po boses nyo? Sa anak. Yes. Okay po. Yes. Okay po. Yes. Correct. Yes. Punta natin, Bible verse. Timothy, I know that your faith because of your mother and your grandmother, Luis. Okay? Pero si grandmother, kausap hindi po Timothy kausap niya, yung nanay. At yung nanay kausap yung anak. Get po natin, yes po. Okay po. Okay po. So, ganito po. Kaya po tayo ngayon magkakaroon ng ganito. Again, I love you, Tari Joseph. No? I don't know kung saan niyo po ginagawa yon. Is it in front? Naku, nandito kasi si Harmony. I pray right now that the maturity of mind and heart be upon you. Okay? No? Ang sa akin, sabi ko kay Brother Joseph, bahala na ang magulang ni Harmony. Kasi, wala akong kakampi. Wala akong kakampi. Dito po kayo marap. Kasi, pagka pinayagan siya ng magulang niya, okay lang. Basta hindi naman gagawa ng masama. Ganon, ha? Oh, nagiging baka po tuloy yung mga bata. Oo nga. Ayun ang sabi ko kay Sige po. Brother John. Okay. Since this is a ganito po. Since this is a teaching, no? Ganito po kasi, I'm not talking to Tay Joseph anymore. Generally, mga kapatid, pag po kasi para po kami, advisor, subject teacher, pag po ang ginawa namin, kami subject teacher, kinausap namin agad yung bata without telling it to the advisor. Kami po kasi yung subject teacher, ang tawag sa amin, tito, tita. Ang nanay at ang tatay, yung advisor. Okay po, ganito. Pag po nilagay ko po sa ganung sitwasyon para medyo madisimula yung about sa iba, no? Pag po kinuha namin yon sa advisor, kinausap namin agad yung anak, magtatampo yung advisor. Okay po, that's one. Another thing, kahit tama si subject teacher, si tito o si tita, tama sa sinasabi niya, no? Ano na ngayon magiging mukha nung advisor dun sa bata? Kanino ngayon susuling itong bata? Sa subject teacher, no? Kanino mas lalapit yung... Okay? In short, ninanakawan ko ng pagkakataon yung advisor na magmagulang. Na dapat siya yung gumawa nun. Na hindi ko agawin yung sanang matidevelop sa kanya. No? Kaya nga po kami, laging may ganong demarcation line. Pero minsan di nawawala din yun, tampuhan. No? Mas malapit kasi yung advisor, mas masungit sa klase. Ganun po talaga. No? Pero sa akin, di ko po naranasan yun kasi lahat ng advisory class ko, malayo sa akin. Kasi masungit po ako. No. Pero
the same thing applies pagdating po sa mamagulang, no. I-segue ko lang doon. This might be a new teaching, pero kailangan po natin basagin talaga to sa kultura natin. Kaya po gumugulo ang pamilya kasi po si tito, si tita, mas papaluin ang disiplina ng magulang, palo. Pero i-spoil din ni, halimbawa, huwag ka kumain ng frosty, bawal yan. Tatakbo sa tita. Oh, may frosty na, may ice cream pa, may nalilito. No? Nagugulo ngayon. And that's the time na yun nga po mararanasan natin. We will feel dishonored. Okay po. Kaya po, lagyan ng demarcation line. Pwede, kung ako ay tito, nakita ko yung pamangking ko, ay okay, pero para siya ay disiplinahin, not for me. Sasabihan ko yung kapatid ko, sasabihan ko, wag mong pagmotorin yan, ganyan. Sumunod ka o hindi, kayo na yan. Kasi kayo ang mag-ama. Kayo ang may relasyon. Okay? Now, kaya po mararanasan natin madi-dishonor kapag nirekta po natin yung halimbawa yung pamangking ko, nirekta ko, dapat hindi ko na yun maranasan Kasi hindi ko naman siya anak. No? Dapat ang madi-dishonor yung magulang niya. Saka po dyan nga nagkakasakitan. Na mas malapit kay tito, kay tita, kay ano. Get po natin yon. Now, getting the point kung bakit po nadi-dishonor. One is with the word. No words of honor. Hindi ino-honor yung salita. Sinabing uuwi ako, nagpaalam. Halimbawa, nagpaalam si Harmony. Labas lang po ako, bibili lang po ako ng candy. No? 5 minutes lang po. Nako, tagal na, hindi in-honor. No, yung words. That's the time that you will feel dishonored. No? Sumagot pa pag uwi. Sabi mo 5 minutes lang. Oo nga po. Ito 5 minutes to 7. Yung pala ang gustong sabihin, no? Mga kabataan, honor your parents with your words. Okay? Pag sinabi mong uuwi ka ng ganitong oras, uuwi ka. Pag sinabi mong ito lang ang kasama mo, ito lang ang kasama mo. Hindi yung merong pagtatago. No? Kasama ko po si ganito. Tapos, eventually, sa susunod, may kasama na palang iba. Naging tapat naman. Partial nga lang. No? Ang kasama lang isa, pero nakita-kita naman din pala. No? And it's not only with children, even us. We dishonor each other sometimes with our words. Hindi natin nino-honor yung ating salita. Okay po? Other way to dishonor. Paano po kayo nadi-dishonor? Puntahan ko ngayon medyo bata. Noims. Dishonored ako kapag naglilihim. Ganon. Ha? Ano? Hindi, naglilihim. Naglilihim. Okay. Iba ba yung naglilihim? Iba yung naglilihim sa nagsisinungaling. Lihim. Oo. Oo. LK. Common naman dun sa age kasi nila, sabi ko nga kay Ate Faith, depende naman sa lihim. Mayroon naman talaga mga lihim na okay lang, pero siguro it really depends on gaano ka-importante yung bagay na ipinaglilihim. Okay. So, usap kayo sa bahay kung ano yung mga importante para sa'yo. Yan ba ay kapag jowa or grades? Minsan kasi nililihim, no? Na bagsak po ako sa ganito. So, naglilihim. And it will boil down to relationship. Babalikan po natin. Kaya lagi po siyang two-part Tatanungin din natin sarili natin, bakit ako, magulang ako, bakit hindi open sa akin yung anak ko?
again, we're not just talking sa mga bata. We're also talking to ourselves. Kaya yung context ng verse, hindi pwedeng idikdik lang sa bata na honor your father, your mother. But a question should reflect, we should have reflection from that. Bakit nga ba hindi open sa akin yung anak ko? Dahil ba pag inopen niya, alam niya kung paano ako mag-react? Ano? Jowa mo yan? Bakit yan? Bakit open? O, diba? Wala pang may reaction na baka din, no, we need to assess ourselves. Bakit hindi open sa akin? Okay po. So I'm talking to both character. Mga anak, mga kabataan, kung meron man kayong dapat pag-openan, unang-una magulang nyo yun. Okay? Kasi sila yung sabihin nyo ng good sa inyo yung friend ninyo. No? Pero hindi kayo laging sasamahan yan. Hindi kayo laging dadamayan yan. No? Sabi nung yung dalawang bata, maglalaro po sa labas. Tapos sabi ko, naku, sinasamahan lang kayo nyo kasi you have toys. Tapos sabi ni Gabe, kay Gran, oh, they're not true friends. They're fake kasi we only have toys. No? Why am I sharing this to you, mga kabataan? Kung meron man magiging totoo sa inyo, sa hirap at sa ginhawa, sa pagiging down at sa magiging okay, o kahit sa kayo ay wasak na wasak, sabog na sabog, magulang niyo yun. Kaya Christian, Israel, Harmony, Shalom, LK, and Jacob, no? Kung meron pangalan? Ato, no? Kung meron man kayong Angelo, okay? Kung meron man kayong dapat magiging open kayo sa mga magulang nyo, iyon. And kaya po tinatanong yung mga magulang nyo so that you would know how to honor them. So ngayon naririnig nyo yung heart ng magulang nyo that they want to know more of you, to know about you. So open up. Okay? Kasi kung ano man ang mangyari sa inyo, kami pa rin ang kasama ninyo sa dulo. Okay? Pero there's another side ng pagmamagulang. Bukod sa baka takot, baka wala din tayong time maupo with our children. Guilty, Your Honor. Kahit mga bata pa, yung dalawa, no? Madalas kaharap ko kasi laptop, phone, kahit nakauwi na ako, meron pa kasing kailangan instruct. So, assessment din, mga mahal at kapwa ko magulang, baka we would like them to open up, pero we don't have time to listen. Hindi din tayo ma-honor. No? So, take time. O kaya baka mamaya may kinukwento sa atin, kinuwento na hindi natin nabigyan ng pansin, napagtuunan ng focus. Akala nyo patungkol sa bata, no? The verse is not just directly talking to children. Okay? Let me ask, lalaki naman. Kuya Joel, paano ka yan? May mic. Tas si Kuya, bata pa kasi yung kay Kuya Rex eh. Ano po yun? How do you feel dishonored? Kapag naglilihim. Lihim din? Naglilihim. Grabe naman, Daddy. Naglilihim. Kasi si LK naman talaga. Pinangalanan talaga. Wala daw name dropping. Tahimik eh. Tahimik. Hindi, ang sikreto ng pagiging close ay dapat open kayo. No. Ang sikreto naman ng pagiging open sa isa't isa, dapat close kayo. Correct. Tama Nag-gets naman. nyo? Yes. Di ba? Yun ang sikreto. Oo. Ayun, tahimik si LK.
Kaya... Kaya babalik sa atin. Oo. Saka yung, parang walang nadinig. May sinabi ka, may inutos ka, parang walang nadinig. Ayan, nako, yan yung isa, I think general, no, not only to LK, sa ating lahat, no. Yung bang tengang, anong tawag natin dyan? Tengang kawali, no. Paking-pakingan, dead maers ang, no. Yan ang napakalakas magpainit ng ulo ng mga magulang, no. Nakailang tawag na, nakailang sabi na, wala pa ring kilos. No, puro wait lang. You felt like disregarded. Yan, you felt like na disregard ka, no? Hindi ka minamind, no? Hindi ka pinapansin. So, mga kabataan, pakinggan nyo ang puso ng inyong mga magulang. Huwag nang humantong sa kuhanin yung phone. Huwag nang humantong na hindi na kayo bigyan ng phone o kaya ay putulin ng internet connection. Ang lakas kasi ng loob ng mga kabataan ngayon, hindi po putulin ng internet connection kasi nagtatrabaho din sila. Di ba? Kaya, it's hard to find the balance. Pero pakinggan nyo po, pakinggan nyo mga kabataan at pakinggan din natin mga patandaan na doon sa mga bata, when we are talking to you, please pay attention. No? And if you are also talking to us, mga mahal kong magulang naman, let's also pay attention sa mga anak natin so that they would not make lihim. Pay attention. Okay? And also, pag ba tayo ay nag-uutos, mga magulang kausap ko ulit, pag nag-uutos ba, malambing o galit? No need to answer. Okay? Sasagot tayong mga magulang, malambing nung una, pero dahil hindi ako pinapakinggan, galit na ako. No? So kaya pakinggan nyo naman mga kabataan. Kasi ang naririnig nyo na lang kapag galit na. Kasi galit na nga. Pero nung una, malambing yun hindi nyo mapakinggan, hindi nyo marinig. Galit na. Tapos ang sasabihin nyo ngayon, sasagot kayo, si mami lagi na lang galit. Si tatay lagi na lang galit. Please take note, kaya lang nakarating doon sa tono na ganon dahil hindi ka nakinig nung una pa lang. Ito pa mga sentimiento naman nating mga kabataan, no. Ano ba yan? Sunod-sunod yung utos, di pa tapos yung ganito. Tuloy sasagot yung mga kabataan, teka lang, di pa nga tapos yung isa, octopus ba ako? Octopus ba? Walong galamay ko? Sasagot pa yung mga kabataan, no. So on the side ng mga matatanda, baka naman pag nag-uutos tayo, sunod-sunod din para tayong nagte-take ng order sa Jollibee, give me 1 piece, ice cream, sunod-sunod. No? Sa mga mahal na magulang, if we would like to be honored, baka pwedeng pa inot-inot yung utos. At saka wag din pa bigla-bigla. At saka ta-timing din, baka naman talagang nag-aaral. No? Nag-aaral, nakabukas yung libro, pero nakapasok yung phone. Huwag din sunod-sunod, no? Pero, mga anak, mga kabataan, alam nyo din ba kung bakit kayo sunod-sunod na inuutusan? May pattern na hindi nyo pa masunod. Babangon ka sa umaga, dapat natiklop mo na yung iyong kumot, yung higaan, iba? Tuloy sunod-sunod kasi hindi nyo ginagawa. Okay? So, alamin natin yung both sides. Kaya nagiging sunod-sunod, LK, Shalom, Harmony, Israel, Christian, Jacob, Sam. Kaya nagiging sunod-sunod kasi hindi agad nasusunod. Or sometimes, alam nyo na, nasabi na noon, hindi nyo pa rin ginagawa. Huwag mong ilagay dyan. Doon mo ilagay sa yung marumi mo. Okay? O kapag tapos ka na, lagay mo sa lababo, kung di mo kayang hugasan, babaran mo man lang para hindi nagtututong. Kaya sila, alam niyo kung bakit historical at hysterical ang mga magulang? Kaya sila history ng history. Kasi nga hindi tayo nakikinig ng mga
anak. No? Marami pa po yan, naka-1 oras at mahigit na ako kasi this talks about life. May isang Sunday pa po ako para matapos ito. Magse-second batch po tayo nung verse na ito. No? It talks about life. Kaya po nakaka-relate kayo. So, starting today hanggang next week, magbaon kayo. Kasi tatanungin ko kayo. Mga kabataan, magbaon kayo ng sentimiento nyo. Kasi kayo yung susunod kong tatanong. Wala akong tinanong sa inyo ngayon. Next week, ano naman, bibigyan ko kayong airtime. Baunin nyo lahat ng sentimiento nyo. Okay? Makikinig naman din kami. Okay? At dear pere, mga mahal kong kapwa magulang, baunin nyo din po. Pagsaluhan natin next week. How to honor our father and our mother. Now to conclude. Iko-conclude ko na, tapos uulitin ko lang din naman siya next week. Why do we need to honor our father and mother? Aside from gusto nating mabuhay ng mahaba, no? Actually, ang practical nun kapag hindi mo siya in-honor, yung father and mother mo, hindi ka mabibigyan ng malaking baon. Iksi buhay mo. Tama? Pag hindi mo sinunod yung father at mother mo, mabubugbog ka. Iiksi talaga buhay mo. Get natin yun, no? But more than the reward of having a long life in the land, no? Ang sabi, honor your father and your mother. Our God has no sexuality, no gender, no? We address Him as He. But our God has also femininity in Himself. Kaya nga sabi, katulad ng isang inahing manok, lulukuban niya tayo. So, bakit ko sinasabi ito? Our God has the masculinity and the femininity. Ibig sabihin, when we honor our father and mother, it is our reflection of honoring, kanina yung sinasabi ni Tay Joseph, honoring our God who is also our Father, who is also our Mother. Okay? Hindi kasi na ituturo yung femininity side ng Diyos. Parang di ko pa narinig dito na ituro yun. But our God has His feminine side. No? Bakit? Compassion. Hindi nyo yun makikita sa tatay madalas. Yung compassionate God, makikita nyo yun madalas sa nanay. The tender love of God. Okay? Now, to sum up the first batch of honoring father and mother, no? Una, lahat tayo ay anak. So I'm not just talking sa mga kabataan. Kahit po tayong nakaupo dito, ay anak. Buhay pa. Kayo po, Timalu, buhay pa po si Tay Charlie at si Nay Ana. I don't know yung iba. Ako ang buhay na lang kasi sa akin ay ang tatay ko. No? Lahat po ng nakaupo dito ay anak. Kung meron man po tayong role sa buhay na panghabang buhay, yon ay pagiging anak. Tingnan nyo po, aralin nyo. Aralin nyo. Yung pagiging magulang, pag yan nag-asawa na, medyo mapuputol na yan Kasi, hayaan mo na yan. Diba? No? Yung kaibigan, pag kaibigan kita, sometimes, pag nagtrabaho ka na sa ibang lugar, medyo may distansya na yan. Pagiging trabahador, pag nag-resign ako, wala na yun. Umabsent nga lang ako ng isang araw, wala na yung pagiging trabahador ko, no? And many other roles. Okay? Many other roles. Pero yung pagiging anak, hindi yan mawawala sa'yo. Hindi yan pwedeng mawala. Hindi mo pwedeng itakwil yan. No? Hindi yan pwedeng itakwil. Kaya nga, ang endpoint ko ngayon, saka ko lang tutuloy, lahat po tayo ay anak ng Diyos. Kung may role ka man, kung may role man ako, no, hindi iyon yung pagiging Kristiyano. That's good to be Christian in term, in name, no? Hindi pagiging teacher,
pastor, singer, o kung ano man, no? If there's one role that we should play with our best, ay yung pagiging anak. Kaya nga sa prodigal son, ano yung nag-dishonor? Kasi they did not play their role bilang anak. Next week po natin lalimin. Sorry, mas mahaba pa yung teaching kaysa sa preaching kanina. No? Kung may tanong po kayo, hindi ko na tatanungin, bitbitin nyo na lang po next week. Okay? I'm serious with that. Guys, mga kabataan, bawi tayo next week, ha? Bitbitin nyo lahat ng sentimiento nyo. Ako, nangiti si LK. Parang ang dami, ha? But I hope you enjoyed the first batch of that topic, no? Honor your father and your mother. Let's pray. Father, we just commit everything unto you. Whatever had been spoken, I pray that it will not be taken against us by the enemy, that it will not be used by the enemy to put us into a point that we're questioning our faith. Lord, we thank you that you have given us this task of honoring our father and mother. We thank you also na inilagay mo kami sa kung saan man kaming pamilya nakalagay ngayon. Salamat po na ang nanay namin ay yung nanay namin ngayon. Salamat po na yung tatay namin ay yung tatay namin ngayon. Lord, teach us to honor them as we honor you. Salamat po sa utos mo na ito at never ka mag-uutos ng ikapapahamak namin. So I pray for each one of us, lahat kami na nakaupo dito, na nasa bulwagang ito, kami ay mga anak. Turuan mo nga po kami na makuha yung benepisyo ng utos mo na ito. Makuha namin yung nutrients, yung sustansya ng pag-honor sa aming mga ama at ina. Thank you, God, and the remaining hours of today, allow us to enjoy with you, with our families, and with the things that we will be doing. Keep us safe, God. Allow us to enjoy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. See you next week. Tapusin po natin.